Ito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, pumalag na po ang panganay na anak, no, si Paulo Duterte. Pumalag na po ang panganay na anak ng ating Pangulo, Pangulong Duterte. Dating Pangulo pala, I mean. Dahil po sa ginagawa sa kanilang mga taga Davao, no? O particular sa pamilyang Duterte, yung tuloy-tuloy po, walang humpay na panggigipit ang ginagawa po nitong mga congressman. Congressman na naman. Okay, sa pamumuno ng alam niyo na kung sino. Okay? Inilantad po ni Paulo Duterte ito pong People's Initiative na sinisimula na po ng mga nitong Migs Nograles sa kanilang sa Davao mismo. Tsaka marami pa po siya yung pagbabawas po ng budget, no. Ayan, pag-uusapan din po natin ito pong nakakapanggigil na, no. Wala pong humpay na paninira ng mga lintik ng mga nasa sa ating mahal na Pangulong Duterte. Tapos na po si Pangulong Duterte sa kanyang panunungkulan. Kada po sila ay may magre-report ng maliliit na accomplishment, babanat po sa mga Duterte. I-expose na po natin yung mga tukmol na yan. Para po, alam nyo, sa totoo lang, kung talagang hahangaan naman po kayo ng tao, hindi nyo na, siguro maliliit lang yung mga bagong Duterte, kaya ganun na lang nila kung siraan eh. Parang nga naman sa ganun, di ba? Hindi naman maingay yung electric fan kasi pasensya na kayo, wala talaga. Lalo na aircon, mas maingay. Okay. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo, pindot na, okay. Latest survey po, hindi pa natin napag-usapan to, presidential survey, no? Ang latest presidential survey, 32% po si Rapi Tulfo, 31 na po si Sara Duterte. Isang puntos na. Isang puntos na lang kakainin ka na. May nabasa po ako rito, no, kinakantsawan po nila. Kinakantsawan po nila si yung survey na si eto, para mas maganda sila na eh. Ito po. Nakakatawa talaga itong mga to eh. Tangere Presidential Survey, Tulfo 32%, Fiona 31%. Bastos talaga kayo. Fiona pa kayo nalalaman ha. Okay. FYI, hindi natatakbo si PBBM sa 2028. Baka sa sobrang focus nyo sa paninira kay PBBM at SMR, umangat na yung iba, hindi nyo namamalayan. Sige kayo. Ha 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 ha. Alam po namin hindi natatakbo si PBBM. Si SMR, masasabi nyo ba hindi tatakbo? Kami po ang kami po ang dapat humagalpak sa katatawa. Kasi yung amo nyo, wala namang si SMR pa eh, no? Yung amo ninyo kahit na anong gawin, 0.5 pa rin. 0.5. Alam nyo ba yung 0.5? Wala pang 1 points. Ito po, 1 point na lang po, mahahabol na si Rapi Tulfo. Lamang na si Rapi Tulfo. Wala po kaming problema dyan. Naniniwala pa rin po kami na mas malakas pa rin si Sara Duterte kay Rapi Tulfo. 1 point lang eh. Okay. Kami pa kakantsawan na hindi naman daw tatakbo si PBBM. Si SMR, bakit hindi nyo sabihin na hindi tatakbo? Ikalawa, dapat ganito natin tinitignan yan eh. Ang gusto nilang sabihin, baka manalo raw si Tulfo. Ano ngayon? Kayo pa rin ang tao ni Tulfo sa tingin nyo? Sa kanila, masaya na sila na hindi manalo si Sara Duterte. Pero lahat po ng kaguluhan na to, kung hindi nyo pa po alam,
ilagay nyo sa hina ng kukote nyo, lahat ng kaguluhan na 'to, sabi nga ni Attorney Yes Yun, 'no, para mabigyan lang kayo. Sabi ni Attorney Yes Yun, "Such a waste of unity and huge political capital." Oy, thank you very much kay my mystified Dan. DKK $17. Yan, natsyempuhan niya rin daw ako. Maraming salamat. Mystical. Okay. Sabi ni Attorney Topacio, "Such a waste of unity and huge political capital just because of one man's delusions of grandeur. Great things could have been done. Sayang." Ang dami po nahihinayang sa Uniteam. Pero dahil po sa isang tao, sino po yung tao na yan? Tukoy na natin lahat yan, no? Huwag na po tayo magkunwari. Yan yung sinasabi yung SMR. No? Dahil po dyan, lahat po yan nag-ugat. Ngayon, huwag po tayo magbulahan, no? Kunwari, nakikisaya kayo na si Tulpo ang may posibilidad na manalo. Tandaan po ninyo, 30-31 lang. Lumapit na nga si Sara no nakaraan 30-30. Di ba? Okay. Ibig sabihin, lahat ng ginawa ninyo, hindi pala si Martin ang makikinabang. Hindi ba kayo ang nakakatawa? Lahat ng ginawa ninyo kay Sara Duterte, nariyan pa rin si Sara Duterte. Actually, statistically, tied po yan. Mahirap lang po i-explain, kaya hindi ko na po i-explain. Statistically, magkatay po ngayon si Tulfo tsaka si Sara Duterte dahil may plus at minus pa po yan eh. Yan ang hindi nyo naunawaan. No? Kunwari, nakikisaya kayo. Bakit? Pag nanalo ba si Tulfo, kasama kayo doon? Kasama si Martin pag nanalo si Tulfo. The best na pwede mangyari sa kanya, speaker pa rin. Kung kakampi siya, hindi naman po yan yung pangarap ni Martin. Nakamtan niya na yung pagiging speaker. Sa tingin niyo ba ang pangarap ni Martin maging speaker pa rin? Kung makatawa kayo, makakantyaw kayo kay Sara Duterte, halos tie po sila ni Tulfo. Ang laki po ng chance. Bakit po? Yan, siniraan na siniraan siniraan na po ng siniraan si Sara Duterte. Pero hindi pa rin po natatambakan. Pa-shoutout bago matulog, Miss ko si Love, JR Santos, DLR. Yan. Ibig nyo sabihin, hindi pa po sinisiraan si Raffy Tulfo. Wala pa po naninira. Ganyan na. Ang lapit-lapit lang. Kaya wag nyo po pagtawanan yung survey ni Sara Duterte. Okay pa rin kami dyan. Very close po yan. At pag very close, syempre, magmamatter dyan yung sa kampanyahan. Meron po bang susuporta kay Raffy Tulfo ng mga gobernador at congressman at balang araw? Tignan natin. Okay. Punta na po tayo rito. Ito po ang walang kamatayan nila dahil tapos na po. Talo na po, wala na po silang maibato sa Pulburon at saka dito po sa Pulburon at saka sa Destab, hindi na po nila pwede ibintang kay Sara Duterte at sa mga Duterte. Ito na naman po, balik na naman po sila sa pro-China si Sara Duterte. Nakakaawa. Yan bang pro-China na yan hanggang 2028, paninira nyo kay Sara Duterte? Ayan, no? Not a pro-China. Na hindi mo nga mabanggit kung sino yung pro-China eh. Okay. Ito po ang pinaka nakakatawa sa lahat. Sinasabi po nila ngayon, maraming nilalabas po ngayon si Pangulong Marcos eh. No? Ang nilabas po niya ngayon, over 27 barangay ay drug cleared, sabi according to PDEA. 27,000 barangay. Over 20,007 barangay are drug cleared. Tapos sabi na naman ng mga pare-pareho na sinasabi, okay, tanyo na.
Congratulations, President Marcos. Pwede naman palang hindi mag-EJK. Ha? Nagiging drug-free ang mga barangay. No? Pwede naman daw walang narinig na mga tukhang-tukhang, wala naman daw narinig na patayan. Wala po nanlaban, pero na-cleared pa rin daw yung 27,000 barangays. O, tanong. Nung panahon ni Duterte, ilan yung na-cleared na barangay? Drug cleared. 27,000. Ay, 24,000. Panahon ni Pangulong ni... Ibig sabihin, yung mga na-cleared kay Pangulong Duterte, hindi ba siya kasama dyan sa 27,000 ni PBBM? So, sobra na tayo kasi 42,000 lang ang barangay. Nire-report nyo lang, no? Nire-report nyo lang, pati yung na-cleared na barangay kay Pangulong Duterte. So, nadagdagan lang kayo ng 3,000 ng panahon ni PBBM. 3,000, 24,000 kay Pangulong Duterte. Ang problemahin ninyo, pag bumalik yan ng mga yan, kasi alam po ninyo, statistically, hindi po talaga babalik din agad-agad. Alam niyo kung bakit? Una, ang dami na napatay kay Pangulong Duterte ng mga tulak, mga drug pusher, drug lord. Ikalawa, mayroon tayong 6 years na napahinga tayo sa pagdodroga. Yung mga kabataan natin, no? 6 years po yun. Wala tayong naging bagong drug addict dahil sa takot kay Duterte. Ang problema ninyo, ngayon po pinagmamalaki nila farm to market roads. Ang dami na raw na paggawa, farm to market roads. Wala naman pong problema dun. Pero kung ikukumpara nyo po yan kay Pangulong Duterte, yung farm to market roads nyo, parang farm bill. Nababasa ko. Kay Pangulong Duterte, ang lalaki ng project, no? Ngayon, farm bill lang. Para lang tayo naglalaro ng farm bill. Huwag nyo kasing kinukumpara kasi pag kinumpara nyo yung mga ginagawa nyo, manliliit po kayo sa mga nagawa ni Pangulong Duterte. Ito pa, isang hilig nila ikumpara. Nagtatapang-tapangan daw si Tatay Digong, mura na mura sa mga jeepney driver. Pero hindi nila nalutas. Hindi nila na-modernize yung jeepney nung panahon nila ni Tugade. Samantalang daw si PBBM hindi nagmumura at hindi po laging galit, no, malumanay na nagsasalita, pero nagawa niya pong ma-modernize yung jeepney. Ito problema no? May problema pa po tayo sa transpo. Hindi pa po nagmo-modernize lahat ng jeepney driver, no? Nagbibilang na kayo ng itlog. Ang problema, kinakantsawan nyo pa yung si Tugade tsaka si Pangulong Duterte sa mga nagawa nila sa transportation. Ikukumpara nyo si Bautista tsaka si PBBM sa mga nagawa ni Tugade, no? Kawawa lang po kayo. Ang layo po. Ito pala. Ayan, no. Di naman kailangan mura-murahin mo mga driver para ma-implement mo yung PUB modernization. Si Tugade at Digong akala mo atapang pero di naman nila nagawa. Si Bautista at PBBM tahimik lang. Ang tanong, nagawa na ba nila? Hindi pa nga nagagawa. Actually, magkakaroon tayo ng problema dyan. Hindi po papayag yung mga jeepney driver. Di ba? Ang lalaki po na rally ngayon. No? Alam nyo, kung ako sa inyo, tumingin-tingin kayo sa kapaligiran. Wala na ba tayong problema? In-extend nyo lang yung, ang alam ko, extended hanggang January, katapusan ng January yung phase out ng mga hindi nagpa-register na jeep. Ano ba sinasabi nyo na natugunan na?
Ikukumpara nyo, kakantsawan nyo si Tugade tsaka si Digong. Yun yung term nila, Tugade at Digong eh. Masyado kayong patawa. Ang layo nyo po kay Tugade at kay Digong. Wala sana tayong problema, no? Ipagmalaki nyo lang yung ginagawa nyo. Ang ginagawa kasi nila, yung maliit na mga ginawa nila, wala pa nga, hindi pa nga to eh. Hindi pa po napapatupad. Hindi pa nila napapatupad yung modernization, pinagmamalaki na. Ang malupit nun, kinakantsawan na kagad. Kinakantsawan na kagad yung mga nagawa ni Tugade at ni Pangulong Duterte. Baka magulat po kayo kung ilang airport, ilan pong seaport, yun, seaport pala. Ilang seaport, ilang airport, wala po tayo naging problema na sa mga MRT, no? Nung panahon niya nila Digong at nang kinakantsawan nyo si Tugade. Ano po may pagmamalaki ni Bautista? Brownout sa NAIA? Ilang beses nag-brownout sa NAIA? Balik na yung mga kaso ng mga katiwalian sa NAIA? Pinatigil nyo yung malalaking proyekto. Diyos ko. Kayo po ang nagiging dahilan kaya nababalikan kayo eh. Kakantsawan nyo itong mga tao na to. Ang dami nagawa nito. Kayo po, pangarap pa lang. Modernization. Sa katapusan po ng Enero, magsasagawa na naman na malalaking rally ang mga jeepney driver. Ang lalaki po ng rally. Ngayon lang po, muli, nagkaroon ng malalaking rally na ganyan. Kabuhayan yan eh. Kabuhayan ng mga jeepney driver yan. NAIA, pagmamalaki nyo, wala nga kayong nagawa eh. Wala pa kayong nagawa, huwag mo munang pagmalaki yung mga... Alam po ng mga tao yung ginawa nila Pangulong Duterte, hindi nyo matutokis. Okay, punta na po tayo rito. Sa wakas po, marami nagtatanong, di ba? Sa inyo po, sa mga viewers natin. Boss Buds, di ba congressman si Paulo Duterte? Ayan, maririnig nyo po yung paliwanag ni Paulo Duterte. Bakit po siya hindi kumikibo noon? Maganda po yung paliwanag ni Ito po ang sinabi ni Paulo Duterte, ang panganay na anak ng mga Duterte. Maawa po kayo sa mga taga Davao. Yung ginagawa po, pinagtutulungan po sila ng mga congressman. Okay. Ito po. Mamaya po mga tanong kasi kung sasagutin ko na kayo, hindi po tayo matatapos. This so-called People's Initiative for Charter Change is nothing but pure PI. No? People's Initiative, nothing but pure PI. Alam niyo na ibig sabihin ng PI na yan. I was informed that PBA Party List Representative Margarita Nograles is spearheading the PI movement in Davao City. Grabe, no? Ang lakas ng loob ni Nograles, no? Dahil alam nila na hindi kikilo si ang mga Davaoenyo. Si Nograles yung pinakilos. Yung mga congressman ng Davao, hindi. Yung PBA party list. Kaya dapat tanggalin na yung mga party list na yan. Hindi nyo po ba napupuna? Panay party list po yung ginagamit nila laban po sa mga Duterte. Sila Franz Castro. Kasi wala po silang constituents eh. Hindi po ba? Yung party list din yata yun eh. I am against this people's initiative as this is the people's voice. But the voice of, as this is not the people's voice, but the voice of few who wanted to perpetuate themselves in power. No? Hindi naman totoo na ito po ay people's voice, kundi ito po ay boses lang ng iilan, sabi ni Paulo Duterte. I also like to inform all Davaoenos, most especially in my district, that the House leadership has taken out 2 billion from your NEP budget for the district and left only a measly 500 million for Davaoenos this year.
Tinanggalan po sila ng pondo ng 2 billion. Grabe, no? Ang hirap po maging Duterte, no? Pinag-initan po siya. Kaya po, eto po paliwanag ni Paulo Duterte bakit ngayon lang siya nagsalita. To all congressman, eto muna, no? Lahat ng mga congressman na pinagtutulungan kami, do not give me that kind of BS. Paulo, di ba? Paulo Duterte. Ano nakakatawa? Paulo Duterte, Tearmarker. Hindi ba Paulo yan? Mali ba ako? Ano ba pangalan ni Paulo Duterte? Mali ba ako nang sinabi? Hindi ba Paulo? Because I will not starve to death, no? Huwag niyo akong bigyan ng ganyang mga PI kayo. Paulo, kinaltasan sila ng budget ng 2 billion. Ganyan talaga pag mga ano no? Alam niyo po, pag mga yung mga tao talaga, mahihina kokote. Kahit ba mali ako ng pagkakasabi, iko-correct nyo lang. Pero pagtatawanan nyo kagad, Paulo, o di sino napahiya? Si Pulong po, Paulo po ang pangalan nun. Pulong po, ano lang yun, anong tawag doon? Palayaw. Natawa pa siya. Siya pa natawa eh. Okay. I will not starve to death. Sabi niya, hindi ako mamamatay sa gutom pag tinanggalan nyo kami ng pondo. If you take my budget away. Ang kawawa, yung mga Dabawenyos na bumoto kay PBBM. Masakit po itong sinabi, no? Ang kinakawawa ninyo sa pagtatanggal nyo ng pondo, yung mga Dabawenyos na bumoto kay Pangulong Marcos. Pinagmukha sa inyo na yung buong Davao bumoto sa dyan kay Pangulong Marcos. Di ba? Okay, eto po. I also heard from reliable source that even the senators are explicitly requested to refrain from putting projects in my district. Pati po mga senador, ayaw po nila na magkaroon ng mga budget dyan po sa distrito ni Paulo Duterte. May tatawa na naman dyan. Yung mga mabababaw. Hindi ako luluhod sa inyo para mabigyan ng proyekto, lalo na at may 30% pang kinukuha ang isang peking Panginoon. 30%, grabe. Sino kaya tong peking Panginoon na kumukuha ng 30% sa kada proyekto? Ayan, na-expose na po kayo. Peking Panginoon. Hindi ko po kilala kung sino yung peking Panginoon na nanghingi ng 30%. Grabe, kaya pala ang mga... Kaya siguro may pambigay dyan sa mga 100. 30% pala. Kada may proyekto, 30% agad sa peking Panginoon. May ideya na kayo kung sino tong peking Panginoon na to. Again, ang kawawa ay ang mga mahal kong Dabawenyo. I have kept my silence. Ito po, bakit po siya nanahimik? I have kept my silence all through these months since I do not want my constituents to suffer from the dirty politics in the House of Representatives. Kaya pala hindi siya kumikibo. Ayaw niyang madamay yung constituents, matanggalan sila ng pondo. Pero ganun pa man, dahil siya ay Duterte, tinanggalan pa rin ng pondo ng House of Representatives ng mga BS ng mga congressman na sunod-sunuran sa peking Panginoon. To all Dabawenyos, do not sell your soul for mere 100 or 10,000 in exchange for your signature. If you want to follow the minions of the person dreaming to be great in Congress to perdition, that is your choice. Alam nyo, no? Talaga grabe, no? Kayang gawin niya ng mga congressman.
Asa na yung pagtatanggol ninyo sa isang congressman na pinagsalitaan ni Tatay Digong na nasaktan kayo lahat? Eto, congressman din to. Pero dahil siya ay Duterte, tinanggalan ninyo yung kanyang distrito. Grabe, no? Grabe po tong ano na to. Ito po ang pinaka-worst. Ang pinakamasakit po nito, wala pong nagagawa, maski senador, maski kung sino-sino. Nakisama na, oh. Nanahimik po si Paulo Duterte, si Pulong Duterte. Nanahimik po siya para hindi maapektuhan. Sabi ko na eh. Pero grabe po pala, ganito kapikon itong mga namumuno rito sa House of Representatives. No? Dahil Duterte siya, binawasan yung budget para sa national expenditure. And Davao City po, isa po sa pinakamalaki land area na syudad sa Pilipinas. Pinakamalaki po na syudad. Kaya talagang ang budget mo dyan, grabe. Pero ganun pa man, wala pong utang yan syudad niyan. Tindi, no? Nakakagalit. Walang ano, basta Duterte ka. Gigipitin ka ng peking Panginoon. Ang malupit nito, walang makakapigil sa 30%, 30%. Aba, panahon na. Yan 30% na yan mapigil. Ano po yan? Hindi po makikita yan sa mga ano, talagang matik yan 30% na yan. Grabe, no? Grabe po. Kaawa-awa pag napag-initan ka. Walang ano sa kanila eh. Talagang, yan talaga yung ayon kay Pangulong Duterte, di ba sinabi niya yan nung sa Gikan sa Masa? Kaya pala tinanggal na yung Gikan sa Masa eh. Sinabi niya po yan eh. Sabi niya, pag itong Romualdez at Marcos nakatikim ng kapangyarihan, para na silang mga Panginoon. Nakaka-over, hindi mo, parang hindi ka makakapagtimpi sa ginagawa nila, no? Tapos, Davao City na. May kakayahan pa tong si Migs Nograles na party list. Siya yung namamahala. Kasi iniisip ko nun, lahat po kasi, alam niyo po ba yung People's Initiative, dapat lahat ng distrito sa Pilipinas, dapat meron 3%. Lahat na nakapirma. Eh sabi ko, hindi nila magagawa sa Davao yan. Pero meron pong tumatrabaho. Yung Migs Nograles. Taga Davao din ba yung mga Nograles? Alam ko nga, taga Davao yan dahil yan yung kalaban ni Pangulong Duterte dati, di ba? Yung Nograles. Naging kalaban niya sa pagiging mayor eh. Grabe, no? Okay. Pwede na po tayong sumagot. Lahat po ng mga katanungan, kahit sino po, wag na po kayo magbura. At sasagutin po natin lahat yan. Kahit na ano pa pong katanungan ng kanilang, ang kanila pong sabihin. Sabihin. Teka lang ha. Ayusin lang natin tong ano. Question. Question and answer na po tayo. Ger, kalma ka lang. Sila muna ngayon. Bukas luluhod ang mga himod. Kapit ako sa pwesto. Sino po kapit ako sa pwesto? Sabihin nyo na naman, Duterte. Hoy, mga trolls, layas kayo dito. Okay lang yan, sasagutin na natin. Batuin sa mga pagmumuka ang mga ganid niyan Dorian. Wala talagang ginagawa, Kuya Bads. Lucel Yalong. Sarap sampalin ng Dorian si Nograles. Baka pinangako kay Nograles Davao kaya super himod. Sir,